Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. May naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito. Hindi kayo takot. Tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, ang lehislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad nung isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag ni, pakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Kaya naman, pramisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga, textbook na scam. Talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for
our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong mga yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty, isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba andyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao eh. And you're in a national position. You should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. Wala. Di, tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito. Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin yan. We should give them, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Maisog na kababayan. Salamat, sir. Na nagrally sa Angeles. Pasensya na po. Inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napaka-corny. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako. May retirement ako pero pinupuesto ko lang.
At yun na kasi ang source of existence ko. Sorry, hindi ako nakapunta, pero I would like to congratulate you for your gesture to show to the country and to the world that may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all, na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. We just want reforms that yung nanirinig nyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan lang naman po. At congratulations sa inyo. Yan lang ang habol natin. At yan lang ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Walang interesado patalsigin si Marcos, walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. Huwag ho yan, kay dumaan ako ng presidente, pati gobyerno ko ito. So, para just to erase doubts. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government would know what the sentiments of the people are. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Total kung mali, hindi sabihin ninyo, kapag mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Period. Maraming salamat.